So, elements of a valid local law o local ordinance. So, ito yung mga elements na magandang ordinansa na pinapatupad sa sa isang city o municipality. Kasama na dito ang Bacoor. So, pasensya na kayo sa sulat. So, legality. So, kailangan yung mag-i-implement ng law is may authority mag-implement ng yung ordinansa is dapat i-implement ng mga taong nahalal as mayor, governor, barangay chairman or captain. Yun yung legality. Hindi ka pwedeng mag-implement ng isang ordinansa na hindi ka barangay chairman, hindi ka mayor, hindi ka governor. Yon. Lagay na natin sa ganun. Sunod, constitutionality. So ito dapat sumusunod sa 1987 Constitution. Lahat naman kasama yung ordinansa sumusunod sa 1987 Constitution kasi pwedeng i-declare yan na Supreme Court na unconstitutional. Pag dineclare na unconstitutional yan, pwede yang itigil. Okay. Third is good faith and public interest. So, ibig sabihin, may presumption of regularity at ito ay nagpo-promote ng nakabubuti ng nakararami. So, ibig sabihin, mas dapat lahat ng tao makikinabang dito. Lahat ng nakatira dun sa isang lugar dapat makinabang. At dapat sila makatanggap kung may benepisyo man, dapat lahat sila makatanggap at yung karapat dapat makatanggap. Okay? Next is reasonableness. Reasonableness, ibig sabihin, kung ikaw paparusahan ng isang ordinansa, may dahilan bakit ka kailangan parusahan. So, makikita natin dito, karamihan ng parusa dito is multa or community service. Depende sa grabe ng offense na ginawa mo. So, yun yung reasonableness na depende dun sa offense na ginawa. So, pag umabot na yan sa korte din, yung mga grabing punishment, korte lang ang magde-decide. But usually, multa or cancellation ng business permit o confiscation ng kung ano man yung obstruction, yun lang yan. So, regulation and not prohibition of trade. Nire-regulate mo yung trade, hindi mo binabawalan. Kasi, economically, ang pinopromote mo ay yung kabuhayan ng mga mamamayan para sila ay may livelihood. So, kailangan i-regulate mo. Ano yung example ng regulation? Yung madadayang timbangan. O, yun. May pwesto kayo sa palengke. At saka, subject matter. Ito ay anong subject? Halimbawa, yung sa basura, pagsisegregate ng basura, yun yung halimbawa. May multa ka pag hindi ka nag-segregate. Diba? Tsaka siyempre, yung general application, pumapasok din doon yung the law is harsh, but it's the law. So, applicable siya sa lahat ng residents ng isang munisipalidad o lungsod. So, yun lang pa.